Na ano? Okay. Sa mga farming price ha. So mas ayod ako naman sa booking, so then mas less sila na 10 pesos. Sa pinag-uusapan namin dito. Yes, yes. So ito pala si Ma'am Mia, no? Ma'am, shoutout sa'yo ha. UNTV, di ba po? Yan, i-interview nila tayo mga kababoy. So dito tayo sa Murphy Market ngayon. Yeah. Magandang buhay sa'yo at sa kakilala mo. Abangan mo yung mga mangyari kababoy ko. Okay. 0.5 boss. Dito ka sir. Ilang seconds yung tatanong mo? Depende sa kung gano'n mo Wala ba akong kasi dito kanya na nakatalig dito. Paano nakita yung ano ko? Tapos harap ako. Ganda na camera yun, no? Ganda. Tingnan mo na sa live view. Parehas sa iPhone. Yung isa ito lang itong hawak ko. Ito? Oy! Ginagay mo lang dyan ay mo. Palagay ko tuloy ko lang palagay kong nalilakso ng gagawing movement ng gobyerno natin isang negatibong pangyayari dahil ito ay mag-iipon tayo ng produkto sa ibang bansa. Paano naman yung mga kagaya natin produsante sa Pilipinas, yung mga lokal na namimili ng baboy, kagaya ko, howler lang ako, nagpapahango ako ng baboy, paano naman yung mga pwede ba tanong mo ako? Wala pang kailangan ng momentum, kailangan momentum. Pag nag-import po ba tayo ng baboy, negative lang ang epekto sa nito? Yun, yes, kababoy Mia, sa palagay ko ito ay magiging negatibong epekto. Dahil tayong mga Pilipino ay sarili tayo sa sariwang pagkain. Unang-una sa lahat, pag nag-import ng pagkain sa ibang bansa, ang produkto ng karne, unang-una sa lahat yung baboy at ang baka, healthy ba yan? Diba? Dahil tayo ay sarili tayo sa sariwang pagkain na Pagdating naman sa syempre, sa kapwa ko mga titinda ng baboy, mga kapwa ko kababoy dyan, negatibong epekto nun dahil unang-una sa lahat, matuman lang may papasok pa na imported. Paano na lang tayo mabubuhay? Lalo na yung mga nasa palengke, kagaya ko, mga kababoy ko, di ba? Yung papasok pa ang imported products, paano na lang tayo kikira? Paano yung sariwa? Hindi lalo magtutuman. Maraming maapektuhan, negatibong epekto. Negative talaga sa epekto na sa Bababa na presyo. yes, parang plan. Hindi na makontrol yung presyo. Never ako nag-try ng crucial products dahil kung yung iba nga nagbabaka na. Kalaban ko since day one. Lalo na nung nagkinap ng baboy dahil sa ASF, African Swine Flu. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng price sa baboy. Ang laman ngayon, 390. Ang mahal, yung Yempo, 430. Bumaba na nga ako ng 440 yan. Patronize your own. Lagi tayong sariwa bilang Pilipino.
Yun ang kultura natin, yun ang Pilipino sariwa. Ano po yung pwede niyong maisuggest? Siguro, ang maisasuggest ko, pag-usapan na lang ng gobyerno para mapababa ang unang-una sa lahat yung farm gate price. Dahil ang nagmamahal talaga dyan, yung mga farm, dahil sila ang nahihirapan dahil naapektuhan sila ng African swine flu o yung ASF. Kaya nagkakaroon ng price sa baboy. Kaya ang baboy ay tumataas kasi yung mga baboy nagkakaroon ng sakit na ASF, which is pag nagkaroon ka ng ASF, mamamatay yung baboy mo. Kung hindi mamamatay, kumilibing dahil meron ng sakit. Parang kumbaga sa tao, parang COVID. Pag nagkaroon ng isa, sa isang kwarto, lahat sila madadamay na. Yun. Gano'n na po kayo dito sa baka? Actually, ano pa ako sa lolo ko pa to Pang third generation na ako. Namana ko ito sa lolo ko, tapos sa mama ko, sa papa ko, then ako na yung tuloy. So, kung may kukumpara mo mga nakakagawa ng nagbibenta ng baboy, mas okay ba compared na ito? Actually, sa ngayon, oo, mas okay talaga yung dati. Sa ngayon kasi ngayon, iba yung sistema ngayon dahil sa African swine flu, dahil meron tayong crisis sa baboy dahil sa African swine flu. Yun ang pinaka number one problem natin. Sa palagay ko, siguro kailangan natin ng isang magandang vaccination sa baboy para mawala yung African swine flu. Dahil marami na rin nalulugi dahil dyan sa African swine flu na yan. Matumal, nagkakaroon ng imported products na dapat hindi naman magkaroon. Yun. Apektado ko talaga kayo. 100% sobrang apektado. Kaya kung mag-i-import ng gobyerno ng ibang produkto galing sa ibang bansa, napaka-negative doon. Paano naman kami mga lokal? Diba? Nahihirapan kami ng sobra. Kung ngayon pa nga lang matumal na. Paano pa kaya pagka lumakas ang frozen lalo? Diba? Paano naman kami mga lokal dito? Yun lang po. Yes. Pasok. Quality. Ano nga po ito pong pangalan? Dito Pwede na rin sa trabaho. Ferdinand po talaga. Mag-anak ni Maros yun. Nag-usap-usap na kayo? Shout out. Paliwala po ako. Kanyan. Siguro mga 690. UNTV, shout out. Yes, family business talaga. Lahat ng mga business talaga. Daming pinapasama siya. Sa mga farm, Yung iba. Tala, North Side. Sige, may kwenta na kayo. Kwenta na kayo, sir. Sa katayin sana daw malagpunta mga doon habang nagkakatay ng baboy. Talsikan kayo ng dugo dun. Saan yun? Hindi, Antipolo ata. Galas. Antipolo. Pag kailangan ng practice sa baboy, pag-aaralan ko mag-relate ako kasi ano yung sinabi ko sa ulo ko lang. Ano pa ba? Sino pwede tayo kumain para mapag-aaralan? Yes, marami pa ako itong panahon. Sir, lakad lang kayo. Tapos punta doon sa labas. So, sige pa lang. Ano ba na kayo? Wait lang muna. Tapos, Ilan po dito? Dito kayo sa mga 100 Sige. daily, mga 100 dito. Yan ka. Yan, tumingin ka dito. Yan. 100 kung 200 pag weekend.
Matik yan. Ganyan yan. Si boss. May mga palit din nila magkakalaban sila. Kagaya dito sa palengke ron. Pares kayo nito, tama? Pares kayo cellphone. Pares kayo. Ganda ng camera, no? Lumala kahit malayo. Ayos na, Kel. Yeah. Thank you, pare. Yung laki ng effort mo ron, ha? Alright. Kababoy mo, bakit ang force ka sa kilala mo? Paalam. Hindi niya ako makaporma eh. Puta, sayang wala ka eh. Tagal mo eh. Ayun si Ana. Sa alma ko. Mag-usap lang kami, no? Ba't niyo wala kasi ba? Oh, parehas na eh. Yung picture. Yung shirt. Pakita niyo. Yan ba? Yung picture. Ito. Yan. Ota, mapagawa tayo, okay? Kaya mo bukas, pag naningil ka, bigyan din kita niya. T-shirt mo yan. Parang ginaya mo yung style ko pa, no? Siguro nakita mo yung birthday ko, no? Ha? Oo. Magkano sa t-shirt?
Pwede ba akong pagawa sa'yo? Sige. Paggawa ako ng ano, mga... Anong gusto mo? Ganitong Dry fit design. o- Ganitong design pa rin. Mahal naman. Mahal lang ganyan. Dry fit mo pwede. Yung round neck. Gili.